Simulan natin dito mga idol, kung hindi nyo pa alam, one of the best individual scorers ng liga itong si SGA. Kung kunwari bibigay mo yung bola sa kanya tapos isa lang ang bantay, malamang score talaga to sa kanya. Sa 6 na laro nila ngayon so far, in which 6 na panalo rin naman po ang resulta, si SGA po ang may pinakamaraming isolations na average sa buong liga. Lamang lang siya ng konti kay Tatum, though hindi siya yung pinaka-efficient no, pero kilala talaga itong si SGA sa pag-score. And ito yung signature move niya. Habang nagda-drive, syempre on the move yung defender din para sabayan siya. Sinasamahan niya ng pangmalupitan na push-off sa kanyang off-arm. Hindi naman to extend talaga para matawagan ng offensive foul, pero lagi niya ginagamit yung off-arm po na iyan para makagawa ng separation mula sa tao niya. Kaya tignan nyo, yung katiting na separation nga po na iyon ang naging dahilan din kung bakit hindi na naabot ni Manto. Malapit na sanang abutin pero sapat pa rin yung layo niya. Again dito, ibang defender si Powell naman ngayon, pero dissenting defender naman din po ito. Hindi siya nag-off-arm push dito, pero mahusay talaga siya sa mga mid-range pull-up na ganito. I say one of the best din talaga si SGA ngayon sa buong liga. Now, sa ganito na talaga mas delikado ang OKC kapag may something na pwedeng i-exploit talaga si SGA. Kanina kasi sila Powell, sila man, mga okay na defenders yun. Ngayon, defensive liability na James Harden ang tumatao sa kanya. Alam nyo naman to mga idol, hindi talaga nag-e-effort gaano sa depensa si Harden, at lalo pa ngayon na bumabagal, bumibigat at tumatanda na nga rin siya. Pero okay naman din po itong si Harden kung nag-e-effort siya. Yun ay kung. I think dito ay hindi naman din siya tatamad-tamad, sadyang mas mabilis lang din talaga si SGA. Hindi na nga rin nakapag-move laterally itong si Harden pakaliwa, at parang naging cone na nga lang din siya na iniwasan ni SGA, kaya ang daling nakawala rin. Simple lang naman din po ang opensa nila, and syempre, ang magli-lead talaga rito ay si Gilgeous-Alexander. 5-out offense lang po ito. Madalas ay hinahaluan nila yan ng pick, pero dito nga po ay hindi na kailangan ng screen ni SGA. Again, si Man nga po ang tao, at hindi naman din po ito bad defender. At makikita natin kung gaano kapasensyoso si SGA sa pag-breakdown ng depensa. Pinakitaan niya muna to ng isang move para makita ang gagawin niya. Kumakagat-kagat naman. At hindi nga po exactly naiwan talaga ni SGA itong si Man pero enough na para makaakit ng help defense. Legit, itong defender sa drive talaga ang pinaka-importante rito, kasi kung hindi siya maiiwanan, medyo okay lang po ang kanilang depensa kaso naiiwanan nga. Kaya itong si Harden na nagsisilbing low man ay nag-help din po dyan. Alalay lang syempre para hindi makapag-layup to. So wala, dyan nababasag talaga ang depensa. Again mga idol, si main defender ang importante rito para mapigilan mo talaga ang opensiba nitong OKC. Pero hindi nga lang rin kay Shea nagsisimula ang opensa parate. Sina J-Dub, even si Chet mamaya may kita natin na kumakana rin. And ano pa yung ibang nakita natin sa depensa rito? May mga nag-aabang din talaga. Si Batum andyan, si Dan andyan, imbes na malapit doon sa tao nila. Semi-transition din kasi ito, kaya medyo labo-labo pa yung tao-tao. Pero ayun, inaabangan nyo sa SGA edi habulin nyo yung tao nyo. Though minsan din po this game nawawala lang din si Harden sa depensa. Good switch nga ito Nakita niya yung action ng OKC at agaran nga rin pong nag-switch kay SGA. Talagang aksidente na nga lang din siguro na nasa pull siya ng screen ni Chet. Kaya no choice din po itong si Zoo na tumapat dyan at kunin ang mismatch kay Shea. Hindi rin kasi to mabilis enough na makakabalik doon sa original niyang tao. Si Harden wala. Nawala na nga lang din. Simpleng Spain pick and roll nga lang to sa OKC mga idol. Hindi nga nila ginawa yan ng maayos At may tao pa rin syempre sa harapan ng ball handler. Wala si Shea dito. Si J-Dub ang may tanga ng bola. Pero ang concept kasi ay ganun pa rin. Kaya nilang mag one-on-one dito, pero kung may helpers, dun nga sa buka dinadala ang bola. Tulad dito kay Chet. Si Zubats kasi yung nag-help dyan. Kaya malaking parte rin po talaga itong si Holmgren sa opensiba na ito, kasi may ability siya na tumira sa labas. Although dito ay hindi siya tumira, pero tignan nyo yung depensa. Talagang nawawala ang communication kasi napapatingin na nga lang din sila doon sa nagda-drive. Lahat sila dyan nakatingin kay Holmgren, kaya nakakawala rin po yung iba. Again, simpleng dribble handoff lang din to at wala ulit si Shea. May big man din kasi ngayon at nagda-drop po itong si Zubats. Ang layo nyo, paano niya madedepensahan yan, diba? Kaya nakakapag-pull up ng komportable itong si J-Dub. Again, si J-Dub ulit po ang nagtatanga ng bola at ganyan nga po ang opensa ng OKC. Sobrang slight lang po nung pagkakaiwan ni Derrick Jones dito. Tila nalingat lang siya ng saglit pero in-exploit na rin kagad nila yon. So wala nang magagawa talaga ang depensa kung hindi mag-help. Nag-help ulit si Harden dyan ulit, edi nalibre na naman yung tao niya. Another 2-on-1 dito sa kanan kung ipapasa man, pero pwede namang hindi. Ganyan din dito mga idol, mga nakaabang na sila sa atake ni J-Dub, so hindi rin talaga siya makakascore sa pagkakataon na ito. Pero since dalawa na nga rin po yung nasa kanya ngayon, isama mo pa itong si Caruso na napakaganda nga po ang flare screen. Good look to sa shooter sa kaliwa.
Kahit nga si Holmgren din pwedeng siya yung executor ng opensa na ito. Hindi man parate pero nakikita nga natin yan. Talagang sinusubukan niya rin mag-drive. And tulad nga sa kanina, may help na dumarating at may libre siyang kakampi na pwede niyang mapasahan. So kung lumakas-lakas pa ang katawan nito para consistently makapag-drive, mas delikado talaga yung OKC. Di ba mga idol, sa sobrang simple po ng opensa nitong OKC ang hirap dumepensa kasi gagawa sila ng desisyon talaga na mag-help at gano'n naman din dapat. Lagi ka dapat tumutulong sa kakampi mo sa depensa kung kailangan. Yun nga lang ay may kaakibat na risk yun. May nalilibreng tao at laging option yun kina SGA o J-Dub na siyang taga-kanarin po sa kanilang opensa. Similar po ito sa kung paano mag-operate din ng Boston Celtics. Hirap talaga nitong bantayan kasi lahat ay threat. Kaya panalo po ang OKC sa laban na ito mga idol, 105-102. Ano po ang masasabi niyo sa kanilang opensa mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.